Hello everyone, so it's me John from Jitsupao family, and for today's vlog, I'm gonna share to you tips how to take care of my almost 15 dogs na Shih Tzu and 1 Chihuahua. So disclaimer, I'm not a professional vet, so itong mga i-share ko sa inyo is based po sa aking experience sa pag-aalaga ng aso. I have received a lot of question kung mahirap ba mag-alaga ng aso, and to be honest guys, isang aso pa lang talaga namang mahirap na. You need to be responsible, you need to give everything na kailangan ng dogs nyo, mga basic needs niya, dog food, vitamins, especially syempre comfortable house and love and care. And paano naman kung ganito kadami yung mga alaga nyong aso kagaya ko, kakayanin nyo ba? At ito nga guys ay masasuggest ko sa inyo, if you love what you're doing and everything will be easy. Yun talaga yung na-experience ko kapag ini-enjoy mo yung pag-aalaga, ini-enjoy mo yung mga ginagawa mo, yung routine mo, nakasanayan mo na, and lahat na yan magiging smooth at magiging madali na sa inyo. Pero kung kayo pa lang guys ay starting pa lang sa pag-aalaga ng aso, I'm sure baka nga sa pagdadakot ng pupo ay nandidiri pa kayo. Pero pag nakasanayan nyo na yan, magiging manina lang sa inyo yan. So, marami nagtatanong kung ilang beses ko pinapaliguan yung mga alaga kong aso. So, ito guys, kailangan naka-schedule yung paliligo nila. At depende na rin talaga sa sipag mo. Sa akin guys, itong mga dogs ko, once a week ko lang sila pinapaliguan. Minsan nga twice a week. Kapag sinisipag ako, 2 times a week. So, ganun talaga yung routine ko everyday. Especially, nagbablog ako dito sa kanila. Nagbablog din ako as a food vlogger. And to be honest, na-experience ko, na-criticize kasi ako kapag binablog ko yung mga alaga kong aso. Kaya minsan naglalaylo ko, may mga nagtatanong sa akin, may mga nagpi-PM sa akin, pinagkakakitaan ko yung mga alaga ko. And to be honest, lahat naman ng kinikita ko napupunta rin naman sa mga alaga kong aso. Kung alam nyo lang guys, yung dog food nila so expensive, vitamins, and then yung kanilang kulungan, nakikita nyo naman lahat yan ay stainless, and I provided lahat ng kailangan nila. At ito ay nanggagaling po dito sa sahod ko sa aking YouTube. Kaya sobrang blessed talaga ako at nagpapasalamat ako sa mga taong nandyan na nagla-like, share at nagko-comment sa aking mga video, kasi malaki talaga yung naitutulong ninyo para mabili ko yung pangangailangan ng mga alaga kong aso. At ano nga ba ang daily routine ko sa mga alaga kong aso? So itong mga alaga kong aso, once a week naliligo sila, kailangan ni-schedule. Pagdating naman po sa kanilang pagkain, kailangan at least 2 times, 1 time. Depende na lang kung makikita nyo kung magana ba kumain, kung parati bang may natitira. Kailangan timbangin nyo rin yung pagkain ng alaga nyong aso. Minsan kasi talaga sobrang takaw nila. May darating din time na matamlay sila, ayaw na lang kumain, pero wala naman silang sakit. Kaya minsan, once a day ko lang sila pinapakain, minsan 2 times a day. Kaya kailangan marunong din kayo mag-fasting sa mga alaga nyong aso. Pagdating naman sa vitamins, ang binibigay kong vitamins sa kanila ay LC-Bit. At saka, nagbibigay din ako sa kanila ng Liberolin. At meron din akong binibigay na probiotic para sa mga alaga kong aso para maging masigla sila at protektado yung kanilang tiyan. At pagdating naman sa pagpapagroom guys, kapag wala akong budget magpagroom sa kanila, ako talaga nag-groom sa kanila. Ang ginagawa ko talaga, kinakat ko na lang talaga. Kaya minsan tignan nyo, uka-uka yung kanilang balahibo. Pero pag may budget naman tayo, kakasahod natin, ako na mismo yung nagdadala sa kanila para ipag-groom. At dito guys sa amin, pag magpapagroom ka, 550 ang isang dogs na kailangan mong ipag-groom dito. Pagdating naman sa mga vaccination guys, kailangan nyo rin maglaan para pang-vaccine at pang-deworm sa mga alaga nyong aso. Sa pagde-deworm first guys, kung kayo guys basic lang naman yung deworm, panoorin nyo lang yung iba kong video rito, matututo na kayo paano mag-deworm. Pero pagdating naman sa vaccination, yan talaga kailangan, vet talaga ang gumagawa niyan. Especially yung mga 5-in-1 shot, 6-in-1 shot. So talagang dinadala ko sila sa vet, hindi ako nagbabaksin sa mga alaga kong aso. Nare-receive ko rin naman yung mga question na nilalabas ko ba tong mga alaga kong aso. Nilalabas ko sila paminsan-minsan, pero dito lang sa loob ng bahay. Kasi nga sa labas namin maraming aso, maraming aspin, at baka magkaroon kasi sila ng sakit. So kasalanan ko na naman yun kapag nagkasakit sila. So dito guys, nilalabas ko lang kapag may free time ako, umaga o kaya gabi pag uwi ko. Kailangan ma-release nila yung energy nila. Katulad nito, wala ako sa food vlogging, nandito ako ngayon sa bahay, nagpapahinga.
Tapos sila naman yung inaasikaso ko, kaya pinaglalaro ko talaga sila, pinapatakbo ko talaga sila. Pero yung time talaga pag ganito, hindi may iwasan talaga na umiihi sila, pumupupo sila, at mabuti na nga lang meron tayong tissue na nabibili dito sa Shopee na talaga namang 800 pieces sa murang halaga. So lahat ng ginagamit ko guys sa aking mga alagang aso, ilalagay ko na lang dyan sa may description box para maklik nyo na lang para mapunta kayo kung saan talaga ako bumibili ng mga kailangan ko para sa mga alaga kong aso. Pag nagkasakit ba yung aso ko, dinadala ko ba sa vet? Syempre po, yes, dinadala ko po sa vet yung alaga kong aso para ma-check ng doktor. Pero ang ginagawa ko kapag nagreseta yung doktor, tinatandaan ko yung reseta ng doktor at saka kung ano yung gamot na ipapainom sa kanila. Para next time, kapag nangyari ulit sa alaga kong aso, alam ko na kung anong gamot yung bibilhin ko at alam ko ng gamot kung anong ipapainom ko para hindi ko na siya dalhin sa vet. Mostly kasi yung mga nagiging sakit ng aso ko ay pagtatae, minsan nagsusuka. So yun lang naman yung mga basic, pero nagagamot naman din talaga siya agad at pinapainom ko ng gamot. Pero yung mga distemper, parvo, yan talaga yung mga talagang sakit na talagang deadly, talagang nakakamatay sa mga alaga nating aso. Kaya napaka-importante guys na kapag 2 months old pa lang yung alaga nyong aso, sa lahat sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin, wag na wag nyo muna ilalabas yung mga alaga nyong aso kapag 2 months pa at hindi pa to kompleto sa vaccine. Kasi nga paano sila prone sila sa parvo at saka distemper. Mostly nakakuha yan kapag pinapalakad nyo sa sahig, sa semento, nilalabas nyo, dinadala nyo sa park kasi sobrang fragile pa na mga 2 months old puppy. Kailangan talaga palakasin nyo muna yung resistensya nila bago nyo isama or igala sa mall. Hindi naman masama igala yung alaga nyong aso sa mall basta malakas, healthy at kompleto yung vaccine. Para sa inyo na rin naman kasi kayo rin naman ang masasaktan kapag nawala yung alaga nyong aso. Alam nyo ba, kahit papaano, blessed pa rin ako kasi kahit ganito yung mga alaga kong aso, kahit hindi kami mayaman, hindi balaki yung bahay namin, hindi maganda, pero yun nga, sobrang blessed pa rin ako kahit kasi naibibigay ko yung pangangailangan ng mga alaga kong aso, especially kapag nagkakasakit sila. Minsan seasonal yung sakit nila be, minsan ubo, sipon, ganyan, pero hindi naman sila distemper, minsan nagtatae, minsan na-overfeed kaya nagkakaroon ng diarrhea yung alaga nating aso. At buti na lang talaga, may mga natututunan din ako sa mga vet na pinupuntahan ko kasi na-adapt ko kung ano yung gamot na kailangan ko ipainom, pinag-aaralan ko, nagre-research din ako. Importante kasi guys na mag-research kayo kung paano nyo aalagaan yung mga alaga nyong aso. Pagdating naman sa pagkain ng alaga kong aso, ano nga ba yung pinapakain ko sa kanila? So sa akin guys, nagpapakain ako sa kanila, dog food yung pinapakain ko, and then naglalagay din ako ng onting ulam para pampalasa sa kanila. Ito palang dog food na binibigay ko ever since ito na yung gamit ko. Ito yung special dog food na puppy. Pagdating naman sa ulam nila, ang nabibigay ko ay Smart Heart na iba-iba yung flavor para iba-iba rin yung lasa, mapanlasa nila para hindi rin sila magsawa. At sa mga bagong nag-aalaga ng puppy, kailangan pag mag-aalaga kayo, alamin nyo yung mga pagkain na do and don't na dapat nyong ibigay sa mga alaga nyong aso. Kasi may mga pagkain talaga na hindi maganda sa mga alaga nating aso. May mga side effect or bad effect sa kalusugan nila. Especially yung mga table food. Hindi lahat ng table food ay masama. Meron din okay, pero mostly talaga, talaga namang nakakasama sa kidney ng alaga nating aso. Lalong-lalo na yung mga maaalat, malalasang pagkain. So yun talaga, yung nakakasira ng kidney ng alaga nating aso. Pagdating naman sa table food, kanin is good, pero kailangan magbigay pa rin kayo ng high in protein sa mga alaga nyong aso. Pagdating din naman guys sa gulay, at talaga naman maganda rin yung mga gulay sa mga alaga nating aso. Katulad ng kalabasa, ng carrots, repolyo, ng cabbage. So depende, kailangan din talaga mag-research tayo guys. So sa akin guys, minsan nagluluto ako ng kalabasa. Yun yung sinasahog ko or nilalagay ko sa chicken kapag nagpapakulo ako. At buti na nga lang guys, itong mga alaga kong aso, pag magkakasama, hindi talaga sila nagsasakmalan. Buti na lang talaga, friend lang din sila. Minsan nagkakairingan, pero ambahan lang. Hindi naman humahantong sa sakmalan talaga na duguan. At ito nga pala guys, nakalimutan ko sabihin na napaka-importante nitong bagay na to. Kapag bago pa lang kayo mag-aalaga ng aso, kailangan po
yung mga tsinelas, sapatos, talaga naman wala sa loob ng bahay yan. Kasi yung kadalasan yung nagbibitbit ng parbo at saka distemper. Yung galing sa labas pag nakatapa kayo ng pupu, ng pusa, or ng aso na may distemper, tapos ipapasok nyo, maamoy ng alaga nyong aso. Yun na yung tinatawag na cross-contamination na nasasalin sa alaga nyong aso. Kaya nagkakaroon sila ng sakit kahit hindi nyo nilalabas. Or minsan kapag pupunta kayo sa beta, importante ingat din kayo kasi possible doon din mahawa yung alaga nyong aso. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ganito yon, yung pupunta kayo ng vet para magpa-vaccine and hindi nyo alam, yung sinundan nyo pala may sakit na parvo or distemper. Ang mangyayari nun guys, kung pinsan niya pinatong yung asong may sakit, tapos ipapatong nyo rin, possible mahawa na rin yung alaga nyong aso. 7 days bago nyo malaman na may distemper kasi 7 days bago lumabas yung sign and symptoms ng pagkakaroon ng parvo at distemper. Kaya napaka-importante mag-disinfect kayo ng sahig kahit once a week, pero kailangan everyday kayo magmamap. And then pagdating naman sa vet, kailangan wag nyo basta-basta ilalapag and then itatanong nyo sa vet kung ano nga ba yung case ng sinundan ninyo. Baka may distemper, may parvo, hindi nyo alam at mahawa yung alaga nyong aso. Maganda na yung may alam tayo at alisto tayo para hindi tayo ma-broken hearted. And yun na nga guys ang ginagawa ko, everyday routine ko dito sa mga alaga kong aso. Minsan kasi talagang kailangan kong gumala para makapag-refresh, para makapag-restart ng utak. Nagpo-food trip talaga ako. And that's it for today's video guys. So please support my YouTube channel, subscribe at huwag nyo sana kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa panibago nating video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. At mag-comment na lang kayo dyan, baka meron kayong question or suggestion sa pag-aalaga ng aso. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share at subscribe. At comment na rin guys. Thank you for watching. Bye-bye!